Tuluyan ang sinibak yung pulis na nangotong umano sa anak ni NCRPO Director Leonardo Espina. Ang pagkakasibak kay SPO4 Jose de la Peña Jr. ay dahil sa isang dati pang kaso na isinampa ng isang retiradong general. Nakatutok si Ian Cruz. Bukod sa umanay pangungotong sa anak ni NCRPO Chief Leonardo Espina, may iba pa palang kaso noon si SPO4 Jose de la Peña Jr. Ang nagreklamo si retired General Celso Castro. November 7, 2009, sa checkpoint sa kanto ng Betigo Belmonte at Dama de Noche Street sa New Manila, Quezon City, nang parahin daw ni De la Peña ang kotse ng anak na lalaki ni General Castro. Ang kasama raw nito noon ay sina PO3 Rodolfo de Jesus, PO3 Carlos Bromio, PO2 Crodel de Jose at PO2 Junel Rosario. Nagsagawa raw sina De la Peña ng illegal search sa kotse at imineneho rin ang sasakyan ng anak ng general. De la Peña asked for the driver's license and then opened the door of the passenger's seat and dipped his hands inside the pouch of the car. He also directed his police companions to search extensively the interior of the car by opening the backseat doors and searching beneath the car seats. Sinampahan ng kasong 2 counts of grave misconduct at 3 counts of serious irregularity in the performance of duty sina De la Peña at sa inilabas na desisyon ng NCRPO, si Baxi De la Peña at ang 4 na kasama. Wala sila makukuha ng isang kusing na benepisyo o pensyon. Tuloy rin ang iba pang charges laban kay De la Peña gaya ng robbery, extortion, threat at harassment. I'd like to make it clear that this particular case has absolutely nothing to do with my son. It has everything to do with me as the chief of the NCRPO charge of taking care of criminality in the whole of NCR and seeing to it that all my people behave well. Si PO2 Resi del Rosario na kasama umano ni De la Peña na nangotong umano sa anak ni Espina posibleng makalusot. So far, libre siya. Kung ang pagbabasihan yung narration niya sa akin na he was just following orders at wala siyang naging parang kumbaga hindi sila nagkausap o nagkalapit ng niyang Espina. Bukod kay De la Peña, 10 pulis pa mula sa Metro Manila ang nakalinyang ma-dismiss at pauna pa lang daw ito. For an inventory of all the major cases, like for example, robbery, extortion, all dismissible, serious, and grave offenses, to be submitted to me and for the resolution in the next 30 days. And for other cases that may be forthcoming, to be resolved all in 30 days. Paalala sa mga motorista, sa ilang pagkakataon lamang pwedeng halugugin at pasukin ng pulisya ang inyong sasakyan. Yan ay kung may hawak silang waran para isagawa ito. Kung may nakita sila in plain view na kahina-hinalang kargamento o kagamitan sa loob ng sasakyan tulad ng droga, armas at iba pa. At kung ang inyong sasakyan ay nakaalarma sa pulisya na nasangkot sa isang krimen. Kaya kung wala ang mga nabanggit, visual search lamang ang maaring gawin ng pulisya at hindi dapat magsagawa ng physical o di kaya body search. Bawal din silang maghalughog sa loob ng sasakyan. Hindi ka rin obligadong buksan ang mga compartment o trunk ng inyong sasakyan at pati ang inyong bag. Sa lahat ng reklamo laban sa mga tiwaling pulis, pwede raw tumawag sa NCRPO Text Action Center Hotline 0999-901-8181. Ang bawat reklamo sa pulis, tatapusin at dedesisyonan daw sa loob ng 30 araw. We are doing this move first for purposes of protecting our public from the misdemeanor of our policemen and give justice to those who were victimized by these rogue policemen. And I must emphasize, hindi po kami sa PNP na nakararami ay papayag na kami sira-sirain lang basta-basta na mga katulad ng ating mga tiwaling pulis. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.